celebration next to Chinese New Year is the Mid-Autumn Festival. Kilala din sa ibang tao na Mooncake Festival. Yung araw na yan, bawat taon nag-iibang araw, parang Holy Week. Every year nag-iibang araw based sa Western Gregorian calendar natin kasi lunar calendar ginagamit ng Chinese calendar. So this year, October 6 ang pinaka magandang buwan. Pinakabilog ang buwan, October 6 ng gabi. Ano yan, panahon yan ng reunion and Thanksgiving or pasasalamat sa ancient society ng sa buong Asia. Yan ang tinatawag na harvest time. So nagpapasalamat sila sa Diyos sa magandang ani. Kahit na hindi tayo hindi na tayo agricultural society, naging parang Thanksgiving festival. Kaya sabi ni FFCCCII President Victor Lim, pasalamat daw sa showbiz media for the support and for supporting the charities ng FFCCCII. Ang mga charities ng FFCCCII namimigay ng mga public schools sa mga rural areas. Sariling contractor, hindi iba-ibang contractor sa probinsya, mga public school. Ang pagpatayo ng bawat public school ng Federation, narinig ko kahapon, pinikwento ng EBP namin, mga kalahati ng cost compared sa baka hindi pwede i-mention. Tapos, na-mention mo na eh. Sorry. Nakalayo po yun. Tapos isa pang favorite charity ng FFCCCII na gusto i-mention ni Victor Lee, bawat bagyo, bawat kalamidad, vulkan man yan or bagyo or flood, namimigay ng mga relief sa buong Pilipinas kahit saan sulok. Nung last mga typhoon, yung mga flooding noon, halos 112 ng probinsya, saka maraming lugar sa Metro Manila namimigay ng mga bigas, nakatulong. Tapos pangatlong paboritong charity ng FFCCCII, yung Filipino-Chinese Fire Volunteer Brigade. Kahit saan sulok ng Pilipinas, pag may sunog, pag may disaster, nauunang mga volunteer na businessmen tumutulong. Yun lang gusto lang nila ipaabot sa inyo na pasalamat daw sa Mr. Victor Lim. Kaming dalawa ni Eddie Cobat at Messenger na ngayon. Kaya more pakiusap, siguro Mary mentioned si Victor Lim, FFCCCII more than ako or siya. Kasi parang tumutulong na kami. Eddie, nakalimutan ko say something about Moon Festival, Mooncake. Yeah. Lahat na gustong sabihin ko, nasabi na ni Sorry, sorry, madaldala. Madaldala eh. Anyway, just a trivia lang. Usually, itong Mid-Autumn Festival ng Chinese is after Ghost Month. Ay, tama. So, kakatapos na ang Ghost Month. Usually sa Chinese, during Ghost Month, walang celebration yan. Walang inauguration, walang wedding, walang party. So, lahat na iipon. So, after Ghost Month, yun, itong buwan ngayon, maraming mga party or celebration. So that's also ushering in yung Mid-Autumn Festival na tinatawag. Usually we celebrate that by giving mooncakes. May history yan eh. How it comes about it. Maybe you can tell the story. May isa pang magandang kwento. Trivia. Nung unang panahon, may isang panahon sa China, sinakop ang China ng mga Mongolia. Parang Pilipinas sinakop ng mga Kastila. So, naging Yuan Dynasty, foreign ruler ang Mongolians. Tapos, may rebelde, gusto niya gumawa ng revolution. Pero noon, pinagbabawal yung pag-aari ng kutsilyo. Bawat kutsilyo mo, isang pamilya, dalawang kutsilyo lang, may sundalo nakatutok para hindi maraming kutsilyo all over the country. Hindi para lang makapag-himagsik. So, ang ginawa nila, since tradition ng Moon Festival, Thanksgiving Festival, namimigyan ng mooncake, ang ginawa ng isang matalinong rebelde, siningit yung mga coded secret message na kailang araw, anong oras, sabay-sabay lahat tayo, kunin mo kutsilyo sa kusina, maghimagsik. Ginawa yun sa Moon Festival, Mid-Autumn Festival. Pinasa yan sa mga mooncake, tapos naging excuse yun para sa revolution. Number 1 yun, kwentong yun. Number 2, kwento, nung unang panahon daw,
may mga Dutch, yung mga Holland, yung mga Dutch, sinakop nila ang Taiwan Island. Tapos may isang general, si Zheng Kong ang name niya. Pag i-google niya, Z-H-E-N-G, Zheng Kong, yan ang apelido niya. Siya ang tumalsik sa mga Dutch sa Taiwan. Nagpatalsik, sorry. Nagpatalsik sa mga Dutch sa Taiwan. Tapos, yung mga sundalo niya, imbes na mag-reunion sa pamilya nila nung Moon Festival, nung Mid-Autumn Festival, nasa gera sila, hindi sila makauwi sa pamilya nila. So, ang ginawa nitong Zheng Kong, Z-H-E-N-G, tapos C-H-E-N-G-G-O-N-G ang name niya. Ang ginawa niya, nag-invento siya ng laro. Parang laro na, parang Monopoly, parang laro siya na may dice. Ang mga pinapanalunan, yung mga iba-ibang size ng mooncake. May malaki, may maliit. Oo, tapos ang ginagawa ng mga Chinese, sa southern part ng China to, sa Fujian province, hindi buong China to, sa southern part kasi doon siya nagkaroon ng pagkakataon, yung gera, binawi niya ang Taiwan mula sa Dutch. Tapos pinalaro niya sa mga sundalo niya, parang maaliw sila, parang di malungkot. Kasi during Mid-Autumn Festival, usually umuwi yung mga tao sa pamilya nila. So, ang sikat na laro to, ang tawag sa Chinese, Hua Kiongchu. Hua Kiongchu, parang hindi siya gambling, parang gambling siya, pero ang panalo ng mga mooncake, iba-ibang size, buong gabi yan o buong maghapon yan. Tapos sa Pilipinas, since karamihan ng Chinese minority sa Pilipinas, saka sa Singapore and Taiwan, galing sa Fujian ng mga ninuno, yun ang kaugalian ngayon. Kaya may mga Chinese na mga association, mga pamilya, ngayon, last week hanggang next week, naglalaro ng dice game ang tawag doon. Dice game, ang mga pinapanalunan, iba-ibang size ng mooncake. Pero iba naman, nag-board na sa mooncake, sobrang dami lang. Iba, appliances, iba, angpaw. Maano lang sa oras, kundi one time gawa tayo yung ganyang tajik na nakakatuwa. Usually, 6 dice yun, tapos may iba-ibang combination. Mas alam niya. Ang pinaka-highest price is Chong Wan. Oo, yan ang highest price. Dapat one time gawa tayo ng larong ganyan. Saan sa China? Hindi. Dito sa Pilipinas. Parang makakalain ni Wilson, pinaparinggan niyo siya tungkol sa Hindi, totoo yan. Yung mga kasama sa China talaga, matutuloy yun. Pero hinihintay kasi kung sino yung next president, hindi na FCCCI, hindi na Pilipinas. Tapos isa pa, sabi ni Eddie Coman kahapon, nagkikwentuhan kami, natutuwa siya. Marami din daw celebrities in the Philippines and worldwide na nagsa-celebrate ng Moon Festival. Nakita ni Eddie, kwento niya sa akin kagabi sa isang reception, nakita daw niya sa Google si Sarah Geronimo last year, nagkaroon ng Mid-Autumn Festival concert sa somewhere sa Manila Bay. Kasi mga sikat yan all over the world. Yung sa Chinese restaurant? Japanese. Restaurant na yung Okada sa akin. Pero hindi lang Pilipinas ang nag-Mid-Autumn Festival or Mooncake Festival. All over the world siya. Pare-pareho ba ang laman ng mooncake? Magandang tanong yan, Professor Nestor Cordero. Everywhere in Asia, iba-ibang flavor. Nakakagulat, iba-ibang, pumunta ka sa Singapore, pumunta ka sa Taiwan, sa China, ang daming flavor, iba-iba. Yung ibibigay namin sa inyo, isang kahon yan, iba-ibang flavor yun, 4 na flavor, 4 na mooncake. Actually, may mga pag 2 eggs, mas mahal, di ba? Iba-iba, yes. Tapos, ang nakakatuwa, depende sa bansa, kung nasa Thailand ka o Malaysia, sikat sila sa durian nila, may durian flavor pa. Depende sa bansa, nagiging local na mooncake. Yung basic laman ng mooncake. Ang basic naman ng mooncake, hula ko lang tatanungin ko siya. Ang hula ko, parang malaking hopya. Parang malaking hopya. Yung munggo. Oo. Pero iba-ibang klase. Diba? Tapos ito nakakagulat. Pag pumunta ka sa Taiwan, Hong Kong, Singapore, Japan, anywhere, pagandahan ng kahon. Pagandahan. Nakakasyak. Minsan yung kahon mas mahal pa sa mooncake. Correct. Kasi pag mahal ang kahon, parang nakakabilib.
Yung iba nga may luck pa, di ba? Oo, sa sobrang Nakatanggap ganda na ng ako. kahon. Ayaw mo siya. Sa sobrang mahal ng kahon sa China daw, there was a time, di ko alam na yun, pinagbabawal pamimigay sa government official kasi parang live na. Parang sobrang mahal, parang may kailangan ka ba? Yung pamimigay niyo paggawa dito sa company. Gawa dito yan. Hindi dito gawa sa company, gawa sa Binondo. Gawa sa Binondo. Kasi may officer kami sa Federation, gumagawa dito. Pinakasikat sa Metro Manila. Binibigay ng Soler, napakaganda. Ay, oo. Ganda-ganda ng kanilang... Sa Soler, Manila Hotel, ang ganda din. Parang Torre. Sa Manila, parang Torre. Shangri-La, napakamahal na maganda rin. Pero magkano pinakamahal na mooncake na na-encounter nyo? Na-encounter ko, libo. Nakita ko lang sa hotel na hindi ako kumain, hindi ako binigyan. Ilang libo isang kahon? Mga 5,000? Mga 4,000 plus. Ayun nga eh. Shangri-La dito ha. Natanggap na ako nun. May Shangri-La mga dito. ano pa. Pero Shangri-La sa ibang Yung bansa. parang may cabinet. Oo, parang may cabinet tapos yung susian. Pero ibibigyan namin kasi sarap or mas masarap. Okay. Special. Kaya hindi ka binigyan namin sa Binondo yun. So anong meron sa October 6? Anong event nyo? Wala naman. Sa October 6, panahon ito ng family reunion. Lahat ng Hindi kayo tao- dun sa FFCC. Wala. Ay, ano lang. Yung kami sa liga. Kasi kagabi may reception na rin. Usually family play dice game. Oo. Yung mga relative play dice. Ano lang, mag-thank you lang si Victor Lim ng FFCCCII sa Showbiz Media for your support. Simple thank you, tapos lunch tayo, order na kayo ng drinks. Tapos pwede sumagot si Eddie na. Controversial. Ay, isa pa, na-mention ni Eddie din kagabi, may ginawang statement din si Victor Lim recently na supporting the anti-corruption movement. Ayun nga. So paano yun? Siya, na sabi ni Victor Lim, saka ng mga ibang leader ng federation, nahanga sila na hindi lang mga negosyante nagagalit, hindi lang mga politiko nagagalit, saka kabataan. Nagulat maraming negosyante, maraming mga artista na malakas ang loob tumutulong sa anti-corruption. Nakita namin, kami ni Eddie, bilib kami sila Sara Heronimo, sila Vice Ganda, si Ann Curtis, pati si Dingdong Dantes, Piolo Pascual. Marami. Ang dami na nakakatuwa din na hindi lang politiko, hindi lang aktivista ang naiinis. Maganda to. Parang good news. Pero mismo FFCCC, ano ginagawa niyo para ipakita yung pagiging May ginawa silang statement. Pwede ko madala sa inyo. Yung statement na sabi ng FFCCII, dapat hindi lang daw pagpapalit ng tao ang solusyon. Kailangan palitan yung sistema. Ibahin yung sistema para mas mahirap magnakaw, saka mas mahirap pakalusot. Ang suggestion ni Mr. Victor Lim dun sa statement niya, gayahin daw ang style ng Singapore at Hong Kong. Ang Singapore, Hong Kong, may sistema sila doon na may independent body talaga nag-investigate, nag-huli. Laban sa, hindi lang government corruption pati private sector corruption. Yun lang gusto pasabi ng federation. Thank you.